Episode 3. Lakas loob. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, ha, Yurian? Galit na habol sa akin ni Zaid nang palabas na ako ng mansion ng magulang ko. Marahas na kinabig nito ang braso ko, kaya napangiwi ako. Subalit hindi ko ipinakita dito na nasasaktan ako dahil wala namang halaga ayon kay Zaid. Walang halaga sa kanya ang anumang tungkol sa akin. Ano bang tingin mo? Ginagawa ko ang sa tingin ko dapat nating matagal nang ginawa, Zaid Larson. Pagod na rin naman ako. Pag-amin ko na ikinatitig nito sa akin. Ang kaninang nag-uuyam nitong tingin ay napalitan ng pagkagulat. Gumalaw ang panga nito, tanda na galit ito. Pero hindi ito nagsalita. Tama ka, bakit nga ba hindi ako napapagod? But I am now. Kaya okay na. Malaya ka nang gawin ang gusto mo. Hindi na rin ako maoobligang gawin ang mga bagay na kahit minsan, hindi mo naman pinahalagahan. Dahil akala mo ako ang may kasalanan sa lahat. Wala kang alam sa akin, Zaid. Kaya bakit mo sa akin isinisisi ang lahat? Kaya tama to. Mapait kong tinitigan si Zaid sa mga mata nito. I never did that back then, dahil natatakot akong makagawa ng pagkakamali. Dahil ayaw kong maghiwalay kami ng asawa ko. Pero may dahilan na ako ngayon para palayain ang sarili ko. Kaya ito na ang gagawin ko. Kumurap-kurap ako upang pigilin ang babadyang luha sa aking mga mata. Hindi mo pwedeng gawin to, Yuri. You can't. Bakit kailangan ba? Antayin ko pang ikaw ang magsabi na maghiwalay na tayo? Kailangan ba isipin ko pa ang pride mo? Patuyang sumbat ko dito na muli na naman itong ikinabigla. Malinaw ang narinig ko kanina. At alam kong tama lang talagang ako na ang kusang umayaw. I'm sorry, pero gusto ko nang maging malaya. Mula sa'yo at sa pamilya ko. Kuyom ang kamaong saad ko dito. At saan ka pupunta pagkatapos? Wala kang ibang pupuntahan, Yuri. You're nothing without your family or me. Pumiksi ang balikat ko dahil sa sinabi ni Zaid. Totoo naman. Kaya nga hindi ako nagkakaroon ng lakas ng loob dahil natatakot ako sa maraming bagay noon. Pero kapag nalaman ni Zaid na buntis ako, alam kong mas dapat kong ikatakot ang magiging pasya nito. At hindi ko hahayaang ma-reject ang anak ko na hindi pa man lumalabas sa mundo. Siguro ganito, kapag magiging ina ka na, mas nagiging matapang ka na. Dahil noon, hindi ko man lang magawang isiping takasan ang lahat. Alam ko na sila ang pamilya ko. Kaya ginagawa ko ang lahat para makita rin ako. Kahit alam kong mas madaling mamatay kaysa ipilit ang gusto ko. Dahil kahit minsan hindi ko naramdamang may pamilya ako sa piling ng kinikilala kong pamilya. At hindi kailanman ipinaramdam sa akin ni Zaid na ako ang babaeng posibleng magustuhan nito kahit magsisikap ako. Tulad ng pagsisikap kong gawin ang lahat para matuwa ang pamilya ko sa akin. Ang gusto ko lang naman sana ay magkaroon ng matatawag kong pamilya. Pero simula nang magkaisip ako, lagi na lang akong nag-aamot ng atensyon at pagmamahal. Ang kwarto ko sa basement hindi katulad ng silid ni Atasha na nasa second floor. At may magandang kama at maluwang na espasyo. Ang silid ko ay may iisang ilaw lang, at maging ang kama ko ay pinaglumaan pa ni Atasha. Nagkakaroon lang ako ng bagong damit kapag ayaw ni Atasha sa bagong damit na mayroon ako. The rest of my things belong to Atasha. Lahat ng pinaglumaan nito sa akin napupunta. Pero hindi pa ito nakokontento. Kinukuha nito ang lahat na mayroon ako. Maging si Zaid ay kinuha niya sa akin. Pero hindi ako pwedeng magsalita. At alam kong hindi rin naman kami bagay ni Zaid. Wala kang pupuntahan, Yurian. Kaya... Kung ang mga aso nga nakakatagpo ng mababait na amo kapag sinuwerte sila, baka makatagpo rin ako ng mabubuting tao para makita at maramdaman ko na may halaga rin ang tulad ko. Matatag kong saad kay Zaid. Saka ko ito tuluyang tinalikuran. Yuri!
Dinig ko ang sigaw nito. Pero wala na akong planong lumingon pa. Ang tanging alam ko lang, ito ang tama para sa amin ng magiging anak ko. Pagkalabas ko ng gate, ay umilaw ang pulang kotse na nakaparada sa di kalayuan ng mataas na bakod. Saka iyon umandar palapit sa akin. Let's go! Anang babaeng maikli ang buhok na ikinangiti ko. Kaagad na akong sumakay sa kotse nito. Si Moira Sebastian ang nag-iisang kaibigan ko. Magkaklase at magkaway kami noong college. Nagawa mo? Excited na usisa nito, saka pinasibad ang kotse palayo. Noon ko nagawang humina. Saka tumango kasabay ng pagtulo ng luha ko. Oo. Utal-utal kong pagsagot na ikinatawa nito. Yuri, my dear, dapat matagal mo nang ginawa yan. Congratulations! Ayan, para sa'yo yan, kainin mo. Nakangising utos nito na iginuso ang brown paper bag na nasa ibabaw ng dashboard ng kotse. Ano to? Buksan mo na lang kasi. Ani Moira. Napaismid ako nang makita ko ang pritong tokwa. Napapanood ko sa mga Korean drama. Pinapakain nila niyan ang mga bagong layang bilanggo. Nakaniting saad nito. Pito nga lang yung dala ko. At medyo sunog para umitim naman ang budi mo. At makaisip kang gumante. Oops! Ano itong tinampal ang sariling bibig? Hindi naman ako rininig ng inaanak ko, diba? Natatawang saad nito. Baka hindi naman. Napapanghiting sagot ko na lang. So, anong plano? Sabihin mo lang, ikaw na lang ang inaantay ng apartment mo. Anitong sumeryoso pa. 6 months ago, nang ikuha ko nito ng apartment, dahil matagal nang sinasabi ni Moira na sumuko na ako kay Zaid. Mag-iisang taon na mula nang isama ni Moira ang ilang paintings ko sa gallery ng ina nito. And to my surprise, sold out ang 10 painting ko sa gallery event. At magaganda ang feedback na natanggap ko mula sa mga painting enthusiast. Sa kasalukuyan, may sapat na rin naman akong pera para magsimula. At si Moira lang ang nakakaalam nun. Kaya mali si Zaid na wala akong mapupuntahan. Alam kong magagawa ko. Makakaya ko. Dahil kakayanin ko. Marami na akong pinagdaan ng hirap. Kaya alam kong madali na lang ang lahat. Palubag loob ko sa isipan ko. Meanwhile, Zaid, bakit hindi ka pa pumasok sa loob, honey? Ang tinig na yun ni Atasha ang gumising sa natutulirong isipan niya. Hindi pa rin ito makapaniwalang. Sa isang iglap lang, nagbagong babaeng 3 taon. Na rin niyang kasama sa iisang bubong. Hindi ka man lang ba nag-aalala sa kapatid mo? Saway niya dito. Kakaiba ang mga sinasabi ni Yuri sa mga nakikita kong pakikitungo ng pamilya nito dito. She's being rude at halata ang galit sa mata nito kanina. Pero mabait at mapagbigay ang mag-asawang Montefalco sa bunsong anak ng mga ito. Kaya hindi niya maiwasang mapaisip kung bakit ganun na lang ipinakita ni Yuri sa dinner kanina. Sa nakalipas na 3 taon, hindi umuwi si Yuri sa pamilya nito. Kahit sa mga espesyal na okasyong siya mismo ay nakakadalo. Hayaan na natin si Yuri. Masyado namin na-spoiled ang batang yun. Yun ang madalas sabihin ni Mrs. Montefalco sa kanya kapag dumarating siya nang wala si Yuri. Kaya nga lalo siyang naiinis sa asawa dahil parang wala itong pagpapahalaga sa pamilya. Bakit ganun si Yuri? Hindi nakatiis na tanong niya kay Atasha na nakakapit pa sa braso nito. Zaid didn't mind at all. Dahil si Atasha naman talagang mahal nito. Pero sa pagkakataong yun, okupado ni Yuri ang takbo ng isipan niya. Don't mind her. Kita mo naman ang ginawa niya. Salbahe talagang babaeng yun. I'm sure she's just jealous, honey. Alam naman niyang ako ang mahal mo. Kaya natural lang yan siguro.
nagselos at nagalit din naman ako nang siya ang pakasalan mo nun. May himig tampong saad nito. Pero ngayon siya na mismo ang nakikipaghiwalay. I guess, I don't care anymore. Baka sa excitement sa mukha ni Atasha. Babawiin kita no matter what. Just what I promised, right? I know, pero kasal pa rin kami ni Yuri. At hindi ko pa nasasabi sa parents ko ang plano. Ano ba, Zaid? Ako naman talaga ang gusto ng mommy mo para sa'yo, di ba? I have this. Ani nito na hinawakan ng South itong kwentas. Ang jade pendant na kapares ng pendant na nasa kanya. It was a half-star jade. Ang kalahati ay nasa kanya. Ipinapasa yon sa mga babaeng napipili ng panganay na Dela Merced bilang kabiyak. Pero na kay Atasha ang kwentas. Subalit hindi siya ang asawa niya. I love you, Zaid. So much. Bakas ang kasiyahan sa mata ni Atasha na mabilis na tumingkayad upang halikan sa labi si Zaid. At dala ng pagkabigla, hindi na rin nakaiwas siya nakaiwas. Ano bang masama? Kapag opisyal na silang hiwalay ni Yuri, pakakasalan niya ang babaeng totoong para sa kanya. Dapat laging tumupad sa pangako. Yun ang bilin sa kanya ng ama. Kaya lumaki siya na pinahahalagahan ang bawat salitang binibitawan nito. At yun ang ipinangako niya kay Atasha noon. Excited na akong sabihin mo sa parents mo ang tungkol sa annulment niya ni Yuri. Ko rin, nasabi niya. Subalit, naroon ang agam-agam na hindi niya maunawaan. Are you sure na gusto mong umuwi pa sa bahay ng asawa mo after mong magdeklara ng gyera? Nandidilat ang mata. Tanong ni Moira sa akin pagkatapos naming kumain sa restaurant. Bigla kasi akong nakadama ng gutom dahil halos hindi rin naman ako nakakain sa bahay kanina. Paano ko magagawang kumain kung kailangan kong mag-ipon ng matinding lakas ng loob para sabihin ang lahat ng dapat kong sabihin kanina? Kailangan ko rin kunin ang ilang personal kong gamit. Gusto kong umalis na walang iniiwang bakas sa bahay ni Zaid. Mahinang saad ko dito habang nakatuon ang mata ni Moira sa kalsada. Yun ba talaga ang dahilan? Nanangtiya ang tinging sadlit na ibinigay sa akin ni Moira. Yuri, kilala kita. Kaya alam kong hirap ka pa ring isuko si Zaid. Siguro, pero wala na akong pagpipilian. I pressed my lips as I said that. Alam kong hindi ganun kadali nakalimutan si Zaid, pero alam kong magagawa ko rin. Yes, para sa baby mo. Excited na akong makilala ang hinaanak ko. Siya nga pala, bukas ipapakilala kita doon sa benefactor ng gallery ni Mama, na sobrang na in love sa paintings mo. Bakit naman? Gusto ko raw niyang makilala. Akala ko nga ako ang type niyang gapitan niya ako sa gallery. Ikaw pala, nakaalis ka na kasi. Kaya disappointed yung gwapong binata. Nakangusong saad nito. Big time yon, girl. Na in love sa mga painting mo. Sabi pa niya, yung mga painting mo daw, na-i-imagine lang niya. Kaya sobrang tuwa raw niya nung makita niya yung mga gawa mo. Baka naman masamang tao yan, ha? Hindi, no. Anak siya ng senador. At sobrang hot and yummy. Looking back, pareho ang kulay ng mata niyo. Buti na isipan mong alisin ang contact lens mo. Ikaw lang ang taong nakita ko na may contact lens, na may reading glass pa. Alam mo naman, pero wala nang mga yan mula ngayon. Gagawin ko ang mga gusto ko, kaya hindi ko na isa-south ang salamin ko. Nagawa ko pang umiti dito. Pero, seryoso ba yung tungkol doon sa sinsabi mo? Di makapaniwalang tanong ko dito. Yep, kaya be free tomorrow. Ipapakilala kita sa kanya. Paalala nito na ihininto na ang kotse. Nasa tapat na pala kami ng main gate ng mansyon ni Zaid. Are you sure you'll be okay? Oo naman. Sige na,
Thank you. Moy! Pinalambing ko pa ang boses ko na ikinaiikot ng mata nito. Stop calling me that. Bye. Ailing nitong saad, saka pinatakbo na ang sasakyan. Sumenyas pa ito nang lingunin ko ito. Agad na rin akong pinagbuksan ng security. Isang malalim na paghinga ang pinawalan ko nang mapansin kong naroon na ang kotse ni Zaid sa garahe. And what surprises me more, ay naroon ito sa may pinto na tila nagaantay at mukhang naiinip na. What took you so long? Saan ka galing? Matiim nitong bungad na ikinabigla ko. Halos mag-isang linya kasi ang makapal na kilay ni Zaid. Bakit parang galit ata ito? Bakit nandito ka na? Hindi ako sanay na nagkikita tayo dito. Lalo na't ang antayin mo ako. Hindi ba dapat nagpapakasaya ka kasama ng mahal mong si Atasha? Balik tanong ko na lalong ikinasalubong ng kilay nito. Damn it, Yuri. What is wrong with you? Hello listeners! Maraming salamat sa pakikinig sa aking audio ebook. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang episode na ito. Until next update everyone!